Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito na naman ang inyong lingkod sa palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko. Kasama ang ating mga kapatid na radyoman, mga kaibigan, kasama ang radyoman Danny Luod, kasama ang radyoman Tax Ilumba at of course, ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon, Station Manager Edgar Dagumo, kasama ang buong staff ng RMN Dipolog. Hindi na lang natin papangalanan. Okay. At sa inyong mga nakikinig ngayon, nanood sa live streaming ng RMN Dipolog, mga Katoliko at mga hindi Katoliko, akin ding paggalang sa inyong lahat. At huwag nating kakalimutan ang ating spiritual father sa ating Diocese of Dipolog, Most Reverend Severo Caermari, ating kita kanina sa live streaming na siya ang nag-preside sa Holy Mass sa Cathedral. Okay. Ating paggalang sa kaniya at sa lahat ng mga kaparian na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral. Okay. At sino pa ba ang nakakalimutan natin? Okay. Of course, sa mga nakakalimutan o hindi naisip ang mga pangalan o sino-sino kayo na dapat akong maggalang sa inyo, aking paggalang sa inyong lahat. At ngayon, ilang mga araw na lang na ating gunitain na naman ang Kapaskuhan. Pero hindi pa yan ang ating tatalakayin ngayon, ang tungkol sa Pasko. Meron tayong ibang tatalakayin ngayon. At ako'y medyo na-emotional sa dalawang kapatid natin. Dalawang kapatid natin na ibig kong sabihin, hindi ko ito kapamilya, pero kapatid ko sa pananampalataya, hindi ko lang papangalanan. Isa siyang ina at yung isa kaniyang anak. Namumroblema kasi ang ina dahil ang kaniyang anak ay hindi na nagsisimba sa simbahan. At sa kanilang pag-uusap, nasabi ng anak sa ina na hindi na importante iyong pagsisimba sa simbahan. Dahil sariling paniwala natin ito sa Diyos. Pwede namang magdasal kahit nasaan. At kung pupunta daw siya sa simbahan, meron pa siyang makikitang mga meron pa daw siyang makikitang mga kasamahan sa pananampalataya ang nakita niya ang mga personal na buhay ay hindi mabuti o hindi kanais-nais.
Sa madalit salita, hindi niya nagustuhan yung mga nakikita niya sa loob ng simbahan. Sabi niya, magkasala lang ako kung pupunta ako sa simbahan dahil makikita ko yung mga taong palaging nagsimba pero hindi maganda ang mga ginagawa. Buti pa sa bahay o buti pa sa pumunta daw siya sa isang lugar na doon siya magdasal sa Diyos dahil ang Diyos is everywhere man o kahit na saan, nandyan, no? God is everywhere. Ang presensya ng Diyos ay nasa lahat ng lugar. So kahit na saan, pwede tayong magdasal, sabi ng anak. At siyempre, ang ina, ano ba yun? No? Hindi gusto ang ginawa ng anak dahil nakaugalian na kasi nila yung magsimba lahat, no? Pasensya na sa bibig ko dahil hindi pa rin sanay sa Tagalog. Siguro nakuha na ninyo ang ibig sabihin ng kahit na hindi ko pa itutuloy yung pag narrate sa istorya ng dalawa, ama at anak. Siguro nabasa na ninyo kung ano ang patutunguhan sa mga huling mga salita na dapat kailangan kong sasabihin. May reason naman, may dahilan naman ang anak kung bakit hindi niya gusto or para sa kanya mas maganda para sa kanya hindi pupunta sa ng simbahan dahil mas magkasala pa siya sa loob ng simbahan dahil yung nakikita niya hindi maganda dahil ang nakikita niya sa simbahan yung mga taong nalaman niya ang buhay na hindi maganda. So buti pa na pupunta lang daw siya ng ibang lugar na wala siyang makikitang hindi maganda at doon siya magdasal. So iyon ang isa, Actually, dami pang dinadahilan yung anak kung bakit hindi na siya magsimba sa loob ng simbahan. Dahil sabi kasi niya, kahit saan naman ang Diyos. God is everywhere. So, sa bahay man, so kahit na anong lugar ako, pwede akong magdasal sa Diyos. Sumamba sa Diyos. Huwag na sa simbahan. Dahil magkasala lang ako doon. May inakita pa siya daw yung nagtabi sa Bisaya pa, nagtabi. Meron makita pa siyang ganon. Hindi nakikinig sa pare sa homilya. So ang iniisip niya sa loob ng simbahan kung nandoon siya yung hindi maganda. Yung nakikita niyang para sa kanya hindi maganda. So buti pa, hindi na lang siya magpunta sa loob ng simbahan. At yung ina, siyempre, sad, hindi maganda ang nasa isip at dinadamdam dahil nasanayan na kasi sa kanilang pamilya, naging tradisyon na ang pagsamba o kasama ang buong pamilya na magsimba. Ano ba ang ating dapat na sasalitain sa mga ganitong bagay? Kung bagay man ito. Okay. Yes. Now, sa aking isip,
parang naranasan ko na ang ganitong pag-iisip nang hindi ko pa nalaman o hindi ako na-enlighten kung bakit ba talaga sasamba tayo sa simbahan o pupunta tayo sa isang lugar na nandun ang mga kasamahan natin sa pananampalataya at nandun ang ating pastor o pare sa pagsimba sa Diyos. Ibig sabihin, bakit ba tayo pupunta sa simbahan na kasama natin ang ating mga kasamahan sa pananampalataya upang sasamba sa Diyos? Noon kasi, siguro katulad ang naisip ko, bakit pa pupunta ako ng simbahan? Na pwede naman akong sumamba o magdasal sa Diyos sa aming bahay o sa kahit na anong lugar. Now, ito ang response natin, no? Sisimulan ko ito sa pagtanong, bakit ba nagtatag ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos na nagkatawang tao? Bakit ba nagtatag siya ng simbahan o iglesia? At bakit ba kung basahin natin ang Biblia, merong temple o bahay-sambahan? Kung enough na, o ano ba yung sa Tagalog yung enough? Okay. Yung sapat. Bakit ba hindi sapat? Baka nasa isip at damdamin mo, sapat na yung kahit na anong lugar. Basta nakapokus sa Diyos. Na hindi maisip yung hindi magandang bagay. Bakit ba ang Diyos nagtatag ng simbahan at bakit ba kung basahin natin ang Biblia na nandito sa librong ito mababasa natin ang mga salita ng Diyos, bakit ba may bahay-sambahan? Kung hindi kailangan ito sa ating pananampalataya. Ito no, actually, yung pare o theologian na napakinggan ko ang kaniyang message o messages, ang haba. Ini-expound niya ito ng mahaba. At hindi ko magawang word for word na ma-re-echo ko dito sa ating palatuntunan. No? Siguro, yung nauunawaan ko sa sinabi ng pari na iyon. No? At ito na lang ang sasabihin ko sa inyo. Ito ang mga salita ko na nauunawaan sa sinabi ng pare kung bakit ba tayo na kahit saan tayo makadasal, bakit ba pupunta tayo pa rin ng simbahan at doon tayo magdasal o magsimba sa Diyos? Dahil ito, no? Ang Diyos pala ay gusto niya na hindi lang tayo personal na makipag-usap sa Kanya. Na ibig sabihin, makipag-usap tayo sa Diyos kung sarili natin makipag-usap sa Diyos, magdasal tayo mag-isa. No? Yan ay personal prayer lang. Hindi yan masama. Maganda naman yung individual tayong sumamba o makipag-usap sa Diyos. Pero ang Diyos gusto din na sumamba tayo sa Kanya o makipag-usap tayo sa Kanya sa pamamagitan ng yung tinatawag nating community. Yung nagkakaisa tayong sumamba sa Kanya. Ibig sabihin, gusto ang Diyos na sasamba tayo sa Kanya individually at hindi lang individually. Gusto din siyang sasamba tayo sa Kanya na meron tayong kasama. Pamilya natin, yung community natin. Di ba? At saka kung ating i-classify na puro lahat pagsamba sa Diyos, ibig sabihin kung ang Diyos may tatlong persona,
ang iisang Diyos may tatlong persona, ganun din sa pagsamba. Merong tinatawag nating pagsamba individual, yung mag-isa lang tayong nakipag-usap sa Diyos o sumasamba sa Kanya, personal yon. Meron ding tinatawag na family worship o yung tinatawag nating family prayer. Nakalimutan ko, merong santo o anong evangelist ba yun or theologian ba yun? Nakalimutan ko lang ang pangalan pero nasa isip ko. No? Nasabi niya, a family that prays together stays together. Maniwala ba kayo sa ganyan? Mga kapatid at mga magulang. Ako naniwala. Yung ang pamilya nagkakaisa sa pagdasal sa Diyos, maganda yun. Di ba? So, ang ibig nating sabihin, ang Diyos gusto niyang sumamba tayo sa Kanya individually, pero hindi lang individually. Gusto din makita niya na sumamba o nagdasal tayo sa Kanya together sa ating pamilya. Pamilya tayong sumamba sa Kanya. At hindi lang yan. Sakop din tayo sa community. Ibig sabihin, gusto din ng Diyos na makikita tayong sumamba sa Kanya na kasama ang mga kasamahan natin sa pananampalataya. Nagkakaisa tayong lahat. Nagkakaisa tayong mga tao na sumasamba sa Diyos. So tatlo. Kung ang Diyos may tatlo ang persona, ganun din sa worship o sa dasal. Na ang pagdasal merong individual prayer at hindi lang ganun, may family prayer na ang Diyos gusto ding makikita tayong nakipag-usap o sumamba sa Kanya na kasama ang buong pamilya natin. At hindi lang iyon, dahil sakop o bahagi tayo sa community, dapat din tayong sumasamba sa Kanya na kasama yung mga kasamahan natin sa pananampalataya. Yung tinatawag nating community worship o community prayer. So tatlo. So kung ang nagawa mo yung personal lang, individual prayer, hindi yon ang kulang. Dahil ang Diyos gusto din niyang makita tayong sumamba o magdasal na kasama ang buong pamilya, yung family prayer. At saka dahil sakop o bahagi tayo ng isang community, ano bang community natin sa pananampalataya? Simbahan, iglesia. Kaya ang Diyos nagtatag ng iglesia, nagtatag ng simbahan, at bakit merong bahay-sambahan? Dahil gusto ang Diyos na makikita tayo niya na sumasamba o magdasal sa Kanya collectively. Collectively. Yan ang nakuha ko. Yan ang napulot kong aral sa sinabi ng pare. Kaya nga, ako ngayon, sad ako kapag hindi ako nakasimba sa simbahan, nakasama ang ibang mga kasamahan sa pananampalataya. Kung merong mga panahon ang hindi ako nakapagsimba sa loob ng simbahan, sa bahay-sambahan, kulang ang nasa aking isip at sa aking damdamin sa harap ng Diyos. Dahil kung sa tatlong iyan, gusto ang Diyos na makipag-usap ako sa Kanya sa tatlong paraan, individual, family, at community. Kung individual lang, kulang. So, siguro, damdam ko, maisip ko, kulang ang aking love o ang aking pananampalataya sa Diyos. So kung gusto kong pasiyahin ng Diyos, dapat magawa ko ang tatlo na iyan. Di ba? Dahil kung isa lang ang pipiliin ko, hindi yung sinasamba ko
yung ang Diyos. Dahil kung ang Diyos gusto niyang sa tatlong paraan tayo sumasamba sa Kanya, individual, family, at community, dapat kong sundin iyan. At kung ang sundin ko lang, ang yung gusto ko lang na individual lang, sa totoo lang, kung ating iisipin, ang sinasamba ko hindi ang Diyos, kundi ang aking sarili. Dahil ang gusto ko, ang ginawa ko lang. Di ba? Ang gusto ko lang ang ginawa ko, so ang sinasamba ko actually hindi ang Diyos, kundi ang aking sarili. Dahil yung gusto kong paraan ko lang, gagawin ko. At yung gusto ng Diyos, ni-revise ko na wala akong authority sa pag-revise. Di ba? Di ba? Nakuha niyo ang punto ng ating paksa ngayon? Actually, nahihirapan ako sa pagsasalita dahil nahihirapan akong paghanap ng salitang Tagalog. Na mabuo ko sa salitang Tagalog ang nasa isip ko, no? Ipag-pray ninyo si Veritas na hindi na mahirapan sa pagsasalita ng Tagalog para smooth, no, ang ating palatuntunan, no? Okay, ipagpasensya ninyo si Veritas dahil sa ngayon talaga nahihirapan pa ako. Siguro ang speed ko nag-improve na pero hindi pa sa buo. Merong mga salita pa rin ang malimutan ko. Merong Tagalog na salita pa rin ang malimutan ko na kailangan pa ng iisipan ko ng maigi. Saka ko ma-remember. So, ang nangyayari sa Bisaya pa saksak sinagol, may English, may Tagalog. Para lang mauunawaan ninyo ako. Okay. So, punta tayo, no? Pagpatuloy natin ito. Actually, hindi lang ito. Yung sinabi ko, hindi lang ito ang dahilan. Kung bakit ba, kung sasamba tayo sa Diyos individually, dapat may family din. Hindi ko ibig sabihin na perfect ko itong nagawa, mga kapatid, mga magulang. Yung may sinabi ako rito, hindi ko ibig sabihin nagawa ko ito lahat. No? May mga pagkakataong din hindi ko natutupad ito. No? Pero dapat kong sasabihin ito dahil ang mensaheng ito ay hindi para lang sa akin, kundi para sa lahat. Hindi ako perfect na taong nagawa ko ito lahat. Pero bakit ko ito sasabihin? Dahil ito ang tama. May mga tamang gawain na dapat nating gawin pero hindi natin nagawa. Merong ganun. Kahit na si Saint Paul, no, kung basahin natin ang sulat niya sa Biblia, merong ganun siyang nasalita. Na kahit niya, alam niyang dapat niyang gagawin ito, pero may mga panahong hindi niya nagawa. Dahil sa ating weakness. Dahil sa ating human nature. Pero pagtutulungan natin ito na lalago ang ating pananampalataya. Okay. At ito, tinalakay natin dahil baka nakakalimutan natin ang mensaheng ito o gospel na ito na ang Diyos gustong sasamba tayo sa Kanya sa tatlong paraan. Individual, family dahil bahagi tayo ng pamilya, at community. Ibig sabihin ng simbahan. So kung magawa natin yung tatlong paraan, ibig sabihin buo na ang ating paniniwala sa Diyos. Dahil kulang yung individual lang. Dahil kung individual lang, sarili mo lang ang iyong pinagbigyan. Dahil kung ang Diyos ang pinabigyan natin, yung gusto niya. Sa tatlo kasi. Ang Diyos, tatlo ang persona. Sa tatlong paraan din tayong gusto niyang sumasamba sa Kanya. Individually, family, collectively.
Ibig sabihin, community. Church. Pero hindi lang ito ang dahilan, ha? Bahagi lang ito. Sana, kahit na ganito lang ang ating nasabi ngayon sa 30 minuto, may nakuha kayong enlightenment. Sa tanong, bakit ba tayo sumahamba sa Diyos togetherly, nakasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya sa loob ng simbahan o bahay-sambahan. Okay, wala na tayong oras. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid ninyong si Silbert Dondoyano Sr. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN